Hello, hello mga ka-mindset! Welcome to our vlog! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng fireman landing. Tara, samahan niyo ako. Pero bago tayo mag-umpisa, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga tutorials namin. So ngayon, dapat meron tayong video. Isang video lang naman yung kailangan natin. So dapat ganito siya. So, sundan lang po natin yung video na yan. Pause, open na natin yung CapCut application. Then, click New Project at mararoute tayo dun sa gallery natin. At ayan, select natin yung video na prepare natin para sa tutorial na to. Then, click Add. Yan nasa bandang baba. So, ayan na yung video natin. Then, goods na ako dyan. Wala na akong i-delete na part. Ayan, malinis na yan. So, kayo kung meron kayong gustong tanggalin na part sa video na yan, paano magtanggal? Highlight lang yung video. Then, click Split. Then, delete. Click natin Adjust. I-adjust natin yung brightness niya. Gusto ko siya medyo madilim para mahalata yung mga effects na gagamitin natin mamaya. Ayan. Adjust natin yung brightness, yung contrast. Ayan siya. So, okay na ako dyan. Next, magdadadag tayo ng video. So, click Overlay. Click rin Add Overlay. Then, mararoute tayo dun sa gallery ulit. Then, isa-select natin yung unang effects na gagamitin natin. Hanapin natin. Saglit. So, ayan. Select lang natin yan. Then, click Add. Nasa bandang baba. Ayan siya. Then, i-zoom lang natin siya. Ganyan. Then, i-drag natin siya dun sa pinakauna para pantay-pantay sila. Then, click natin Splice. Hanapin natin si Filter. So, ganyan. Yan yung magiging result niya. Ayan. Then, medyo nakulangan ako sa dilim. So, punta tayo ulit dun sa may Adjust. Ayan. Nasaan ka na? Ayan. Then, i-adjust natin ulit yung brightness tsaka contrast. Ayan. Konti lang naman. So, goods na ako niyan. Ngayon, magdadagdag tayo ulit ng pangalawa nating effects. So, hanapin natin si Overlay. Andyan sa bandang baba. Yan siya. Click natin yan. Then, ulit, mararoute tayo dun sa gallery. Hanapin natin yung pang second effects na gagamitin natin. So, ayan, select lang natin yung video. Then, click Add sa bandang baba. Ayan. So, since na naka-black background siya, click natin sa Splice. Then, piliin natin si Filter. Ayan. So, ganyan siya. Ngayon, yung fire na yan, i-adjust na lang natin na pumantay or mag-blend sila sa first video natin, which is yung tao. So, dapat magkapantay yung pagtalo ng tao tsaka yung fire na yan. Ayan. So, idadrag lang natin yung fireman na yan doon sa may tao para magmukha talagang iisa lang sila. Ayan. So, bibigyan natin siya ng time. Medyo may kaanuhan siya, guys, sa pagbiblend or pagpapantay. So, konting pasensya lang. Ganyan. So, goods na ako dyan. Ngayon, next step, doon ako, hanapin ko yung part kung saan umangat yung kamay ng tao. So, doon ako mag-add ng isa pang effects. So, click natin Add Overlay. Hanapin natin yung pang third effects na gagamitin natin. Highlight natin yun. Tapos, click Add yung nasa bandang baba. So, save procedure. Since na naka-black background yan siya, click natin sa Splice. Ayan. Then, choose Filter.
So, ayan siya. Then, ida-drag lang natin yung apoy na yan dun sa may kamay para magmukhang galing sa kamay or lumabas sa mga kamay natin yung apoy na yan. So, ayan. So, paano nga ba magpagalaw, mag-resize, or mag-rotate ng video or object? Yan, itatouch lang po natin yung screen gamit po yung mga daliri po natin. So, pwede na po natin galaw-galawin, i-resize, pwede na po tayo mag-resize, mag-rotate ng mga objects. Ayan siya. So, ayan. Then, medyo nakulangan po ako. So, gusto ko po siyang dalawahin. So, magdo-duplicate po tayo. Hanapin po natin si duplicate. First, i-highlight po natin yung video or yung effects na gusto nating duplicate. Yan. Then, click duplicate na sa bandang baba. So, ayan. Dalawa na siya. So, gusto ko kasi magkasunod yung paglabas ng apoy. Ayan. So, ganyan lang po yung itsura niya. Ayan. So, konting rotate, konting resize nung apoy. So, dito naman tayo sa pang fourth effects natin. Add, overlay. Click natin yun. Then, hanapin si fourth effects na gagamitin natin, which is yung pa-smoke-smoke, ganun. Hanapin natin yun para medyo may mga pa-smoke-smoke yung ano natin, background natin. Then, select natin yun. Then, click add na yung nasa bandang baba. Same procedure ulit. Since na naka-black background, click natin sa splice, then choose filter. So, ayan. Then, ida-drag natin yung object na yan gamit ang mga daliri po natin. Natatouch po natin yung screen at dadalhin yung object na yan or yung smoke na yan dun sa part kung saan gusto natin siya ilalagay. So, sa akin, gusto ko siya ilagay dito sa paa nung pagtalon nung nakaapoy na tao na yan. Ayan siya. So, goods na tayo dyan. So, next, pang fifth effects natin, add overlay, click natin yan, route tayo sa gallery natin ulit, hanapin si pang fifth effects na gagamitin natin, same pa rin smoke yung gagamitin natin, pero ibang smoke na yon. Okay, so select natin yon, then click add yung nasa bandang baba. So, ayan siya. So, ganun pa rin, naka-black background siya. Gamitan natin ng splice. Click natin yan si splice. Then, choose filter. Next, hanapin natin si transform. Ayan, nasa bandang baba pa rin. So, ayan siya. Click natin yan. Then, choose natin si mirror. Ibig sabihin, magbabaliktad yan siya. Ibabaliktad natin yung smoke na yan. Ayan. Ayan siya. So, nabaliktad na siya. Then, gusto ko siyang palakihin. Ayan. So, nasa inyo na guys kung paano nyo siya ilalagay dyan. Kung anong gusto nyo mag-itsura niya. So, kanina, para sa akin, gusto ko siya ibaliktad. Then, ni-resize ko siya. Nilakihan ko siya. Ayan. So, goods na ako dyan. Pero gusto ko lang magdagdag pa ng isa para sa kabilang side naman. So, hanapin natin si duplicate. Yan. So, nag-duplicate na siya. Then, ida-drag natin siya konti dito. Ayan. Hanapan natin siya ng lugar kung saan babagay yung smoke. So, gusto ko siya ilagay dito sa kabilang side naman. So, paano mag-drag ng object? Gamitan lang po natin ng mga daliri po natin. Touch po natin yung screen. So, pwede na po natin i-resize yung object na yan, yung effects na yan, gamit ng daliri natin. Pwede natin i-resize, i-rotate, ganon. So, ayan. So, goods na ako dyan.
So, ayan, tapos na tayo guys. So, sana may natutunan kayo sa simpleng tutorial na to. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga tutorials namin. Salamat! Babush!